Kilala ang Pilipinas sa magagandang tanawin at mga lugar, ngunit mayaman din ang kultura at kasaysayan nito na matatagpuan sa mga kilalang simbahan. Ang Katolisismo na ipinakilala noong panahon ng kolonyalismo ng Espanya ay malaki ang naging epekto sa pagkakakilanlan ng mga Pilipino bilang isa sa mga pinakamalaking populasyon ng mga Katoliko sa Asia. Ang mga simbahang ito na tumagal na ng mga siglo ay kinikilala rin sa kanilang mga nakakamanghang arkitektura. Ang pagbisita sa mga simbahang ito ay nagbibigay daan sa mga manlalakbay na masaksihan ang kayamanan ng kultura at kasaysayan ng bansa na mas kaaya-ayang karanasan sa paglalakbay sa Pilipinas. Kaya't ating alamin ang mga pinakamagagandang simbahan sa Pilipinas. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like at mag-subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. 10. Poway Church. Ang Poway Church na kilala rin bilang St. Agustin Church ay isang simbahang Romano-Katoliko sa Poway, Ilocos Norte. Natapos ito noong 1710 at pinagmamalaki ang kanyang earthquake Baroque architecture kung saan ito ay isang European Baroque style at may malalaking support upang labanan ng mga lindol. Ang exterior ng simbahan ay may mga elemento ng Gothic na inspire mula sa mga Chino at mga niches na may impluensya ng Java, Indonesia. Tampok din ang 24 na malalaking buttresses sa mga gilid at likuran ng simbahan. Ang mga dingding ay gawa sa mga bato ng koral at ladrilyo, malapit sa facade at matatagpuan ang isang tatlong palapag na tore ng kampanaryo. Ito'y tinuturing na National Culture Treasure at UNESCO World Heritage Site na nagpapahalaga sa arkitektura at kultura nito para sa susunod na henerasyon. 9. Daraga Church. Ang Daraga Church ay kilala rin bilang Nuestra Señora de la Porteria Parish Church at matatagpuan sa isang tahimik na burol sa Daraga, Albay. Itinayo ito ng mga misyoneryong Franciscano noong 1772 at magkakahalong architecture Renaissance Gothic at Mexican Baroque. Ang harapan ng simbahan ay isang halimbawa ng Churrigueresque Baroque na gawa sa bato mula sa mga bulkan at pinarangalan bilang natatanging Solomonic columns na naglalarawan sa mga ebanghelyo. Ang inscription sa Latin sa harapang pintuan ay nagbibigay diin sa matibay na pundasyon ng simbahan. Ang hugis oktagon na tore ng kampana sa kaliwang bahagi ay nagpapakita ng mga larawan ng 12 apostol. 8. Miagao Church. Ang simbahan ng Miagao ay kilala rin bilang Santo Tomas de Villanueva Parish, isang makasaysayang simbahan sa Miagao, Iloilo. Ito ay isang UNESCO World Heritage Site at may Baroque Romanesque architectural na estilo. Ang kulay ng simbahan ay yellow-brown dahil sa mga materyales na ginamit sa pagtatayo nito. May malalim na pundasyon at matitibay na bato upang pangalagaan laban sa mga Moro invaders. Ang harapan ng simbahan ay may detalyadong disenyo na nagpapakita ng mga tagpo ng pang-araw-araw na buhay noong panahon na yon. Sa gitna ng harapan ay matatagpuan ang imahe ni San Tomas de Villanueva at may mga imahe rin ng mga santo at mga coat of arms. Ang dalawang malalaking tore ng simbahan ay ginamit noon bilang mga bantayog. Sa loob ng simbahan, may magarbong altar na may mga imahe ng mga santo. 7. Mount Carmel Chapel. Ang Mount Carmel Chapel na kilala rin bilang Tucon Church ay isang simbahang gawa sa bato na matatagpuan sa tuktok ng isang burol sa Batanes, ang pinakamaliit na isla sa Pilipinas. Itinayo ito noong 2008 at nagtatampok ng isang natatanging disenyo na kahawig sa tradisyonal na bahay ng mga Ivatan. Ang kapilya ay nagbibigay ng tahimik na atmosphere at kahangahangang tanawin ng Batanes, Pacific Ocean at West Philippine Sea. 6. Christ the King Cathedral. Ang Christ the King Cathedral sa Tagum City ay ang pinakamalaking simbahan sa Mindanao. Ito ay may kahangahangang arkitektura na hindi katulad ng mga tradisyonal na simbahang Espanyol sa Pilipinas. Ang simbahan ay matatagpuan sa 2 ektaryang lupa at binuo mula sa donasyon at nagawa sa loob ng 12 taon mula noong 1993 upang ipagdiwang ang ika-25th anibersaryo ng Diocese ng Tagum noong 2005. Ang natatanging katangian nito ay ang pinakamalaking wooden rosary sa mundo na may habang 85.5 metro at binubuo ng mga beads na gawa sa magkomo o ironwood mula sa mga bundok ng Davao Oriental at Surigao del Sur. Ito ay likhang sining ni Kublai Milan at orihinal na inalay bilang proyekto ng mga Knights of Columbus. 5. Molo Church. Ang Molo Church ay kilala rin bilang St. Anne Parish Church
ay isang neo-Gothic na simbahang Espanyol sa Molo District, Iloilo City. Tinaguri ang The Feminist Church dahil sa mga estatwang pambabae na kinakatawan ng 16 imahe. Ang arkitekturang Gothic Renaissance ng simbahan, kasama ang mga red spires nito sa matataas na tore ng kampanaryo, ay nagpapangalan dito bilang pangunahing atraksyon para sa mga turista. Itinayo ito gamit ang magagarang bato at itinalaga bilang pambansang landmark noong 1992. Sa loob ng simbahan, makikita ang 3 nave at 4 na altar na gawa sa kahoy, kung saan matatagpuan ang patrones ni Santa Ana, kasama ang Blessed Virgin at ang Banal na Trinidad. 4. Taal Basilica. Ang Taal Basilica na kilala rin bilang Minor Basilica of Saint Martin of Tours ay isang pinakamalaking simbahan sa Pilipinas at maging sa Asia. Matatagpuan ito sa Taal, Batangas at may habang 66 metro at lapad na 45 metro na may kahanga-hangang facade, binuo mula sa isang malaking bloke ng bato. Ang estilong baroke ng simbahan ay gawa sa mga coral stones at adobe at ilang beses na binago noong ika-19 siglo. Ito ay sumusunod sa arkitekturang neoclassical na may Latin cross layout at may 3 nave, malawak na transept at magandang facade na pinagaganda ng mga iconic at Doric order. 3. Manila Cathedral. Matatagpuan sa Plaza de Roma sa Intramuros, Manila ang Manila Cathedral na itinuturing na isa sa pinakamagandang katedral sa Pilipinas. Ito ang pangunahing simbahang Romano-Katoliko sa bansa na may makulay na kasaysayan bilang isang napakagandang istruktura na itinayo noong panahon ng kolonyalismong Espanyol. Noong 1571, ito ay unang itinuring na parokya sa ilalim ng Archdiocese ng Mexico at naging hiwalay na diocese noong 1579. Ipinakilala rin ito sa ilang mga Santo Papa at kanilang binisita ito. Ang katedral na ito ay gawa sa Mexican onyx at marble mula sa Carrara, kung saan matatagpuan ang simbolo ng kasalukuyang arsobispong si Cardinal Jose Advincula. 2. Shrine of Saint Andrew Kim. Ang shrine ng Santo Andrew Kim sa Bocaue, Bulacan ay isang kamanghamanghang pinaghalong istruktura ng Korea at Europa. Ito ay itinayo upang bigyang pugay si Andrew Kim Taegon, ang unang Koreanong pari at martir. Ang malinis at minimalistikong disenyo ng iglesia na dekorado ng puti, itim at gold motif ay naglilikha ng kahangahangang tanawin sa ilalim ng malinaw na kalangitan. Ang construction nito ay nagsimula noong 2001 kasabay ng ika-50 anibersaryo ng parokya at natapos noong 2015. 1. Simala Shrine, Cebu. Ang Our Lady of Sindogan Shrine at karaniwang kilala bilang Simala Shrine o ang Simala Parish Church ay isang simbahang pilgrimage ng Romano-Katoliko at ang monasteryo ng banal na Eucharistia. Ang istruktura ay tinayo noong 1998 ng mga Marian monks mula sa Pampanga at pinakilala sa mga mahimalang pangyayari na naganap doon. Ang site ay nag-host ng imahe ng Our Lady of Lindogan na pinaniniwalaan na mapaghimala ng mga deboto ng Birheng Maria, kasunod ng napaulat na pagpatak ng luha nito. Kinilala ito sa pagpapagaling ng mga tinamaan ng dengue sa lugar noong 1998.